Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng channel mo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marina, at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng aming pamilya. Nung makaranas kami ng matinding pangungulam at pambabarang, at kung paano namin binalik sa isang pamilya lahat ng kanilang mga ginawa sa amin. Dekada 80, tahimik kaming naninirahan ng aking pamilya sa isang baryo sa Romblon. Nasa sekundarya pa lamang ako noon nang may dumating na dayuhang mag-anak. Medyo nakakaangat sila sa buhay, pero napakasama talaga ng ugali nila. Mainggitin, mata pobre, mayabang. Iniisip nila na pera lamang ang nagpapaikot at kumukontrol sa kanilang buhay. Hindi sila dumidikit sa mga taong alam niya mga walang pera at walang mapapala. Hindi naman kami nangangamba dahil hindi naman nila kami pinakikialaman. Isang araw, dumating si Mang Gaspar kasama ang kanyang asawa. Nagmamakaawa sila sa aking lolo Minandro. Nagamutin ng pangbabarang kay Mang Gaspar pero tumanggi ang lolo ko noon. Kinausap niya sa maayos na pahayag si Aling Mildred. Pasensya ka na, kumare. Matagal na akong hindi nanggagamot ng mga nababarang. Nagbago na ang buhay ko. Tanging pangingisda at pagsasaka na lamang ang aking ikinabubuhay. Kaya sana maunawaan mo. Kung gusto mo, magtungo ka kay Ka-Erning na magaling na manggamot. Sigurado matutulungan ka niya doon. Saglit na bumagsak ang mga balikat ni Aling Mildred. Medyo nalungkot siya pero nagawa pa rin niya magpasalamat kay Lolo Minandro. Bakas ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha habang umaalis sa bahay namin noon. Nakita at narinig ng nanay ko ang nangyari at medyo naawa siya kay Aling Mildred. Sa puntong yun ay lumapit ang nanay ko kay Lolo at nagtanong, Itay, bakit hindi niyo tinulungan? Sigurado kong kayo ang lubos na nakakapagpagaling sa kanya. Tiningnan ni Lolo Minandro ang nanay ko. Anak, hanggat maaari at walang nangyayari sa pamilya natin, ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Delikado ang gumamit ng itim na kapangyarihan at siguradong may masasaktan. Gusto ko na ng tahimik na buhay kasama kayo. At matapos niyang magsalita, hindi na muling nagtanong ang nanay ko. Sinikap niyang unawain ang sitwasyon ni Lolo. Sa isang banda ay may punto naman ang lolo ko dahil ang paggamit ng itim na kapangyarihan ay talagang delikado noon. At para na rin binibenta ang kaluluwa sa ilalim ng lupa. Kahit alam ng nanay ko na may kakayahan si Lolo Minandro na manggamot ng mga taong nababarang, nakukulam at sinasaniba ng masamang espiritu, ay mas pinili pa rin itong lumugar sa tama at hindi gumawa ng anumang ikakamahamak ng kanilang pamilya. Batid ng nanay ko ang kapalit na paghihirap at pagdurusa kung babalik na muli ang lolo ko sa ganung uri ng panggagamot. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Lumala ang karamdaman ni Mang Gaspar at mukhang ilang araw na lamang ang bibilangin nito bago ito magpaalam sa mundo. Sa pagkakataong yun ay nahabag sa kanya ng husto si Lolo Minandro. Kaya minabuti niyang bumisita dito. Pagkapasok niya sa bahay nito ay inabutan niya ito na nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Bagsak ang katawan na halos butot balat na lang. Napakalaki ng kanyang tiyan at may mga kung anong gumagalaw sa kanyang mukha. Ayon kay Aling Mildred, lumapit na siya sa magagaling na albularyo at wala pa ring makakontra sa kapangyarihan ng nambabarang noon. Sadyang malakas ang tinataglay nitong kapangyarihan
at kahit ang ibang albularyo ay hindi kayang pagalingin si Mang Gaspar. Pinaghihinalaan ni Aling Mildred na ang mayamang pamilya ang may kagagawan ng pambabarang sa kanyang asawa. Nagkaroon kasi ito ng konting alitan noong aksidenteng mabangga sa daan ng pamangkin ng kanyang asawang si Ginoong Marco. Gayon din ang anak nitong si Anacleto. Pinagduduro ng mga ito at pinagtulungang pagsalitaan ng hindi maganda ang kanyang pamangkin, kung kaya't tumulong siya sa pag-aawat. Pero ang masama pa ay siya pa ang napagbuntunan ng galit at pinagbantaan nun. Hindi naman magawang magsumbong ni Aling Mildred sa mga opisyal sa baryo dahil makapangyarihan ang pamilya ni Ginoong Marco. Kaya ng pamilya nitong gawin lahat ng kanilang makakaya para lang maitaboy ang mga inosenteng tao. At ang masama pa ay mapadamay pa siya, gayon din ang kanyang mga anak. Sa pagkakataong yon ay sumulak ang matinding awa ni Lolo Minandro. At kahit labag sa kalooban niya, ay ginamit niya ang kanyang lihim na karunungan para mapagaling si Mang Gaspar at maibalik ang barang sa taong pinagmulan nito. Bumuo siya ng orasyon at pagkatapos ay umihip sa isang basong tubig. Kasunod noon ay ipinainom ang tubig kay Mang Gaspar. Lumipas ang ilang sandali ay medyo gumaan na ang pakiramdam ng matandang yon. Laking gulat ni Aling Mildred na unti-unting naglaho ang mga gumagalaw na kung ano na nasa loob ng mukha ng kanyang asawa. At medyo lumiliit na rin ang tiyan nito. Sa wakas ay unti-unting nakahinga ng maluwag si Aling Mildred at nagkaroon na muli siya ng panibagong pag-asa na gagaling sa iniindang sakit ang kanyang asawa. Nagpasalamat si Aling Mildred sa ginawa ni Lolo Minandro dahil napakagaling at nailigtas nito ang buhay ng kanyang asawa noon. Pagkatapos ng panggagamot, ay hindi man lang humingi o tumanggap ng kahit anong bayad o alay si Lolo. At hindi na rin siya nagtagal. Umuwi na rin sa bahay. Pagdating niya ay nagtungo siya sa may altar. Nanalangin sa Panginoon. Nakonsensya siya dahil nagawa niyang gumamit ng mahikang itim kapalit ng kaligtasan ng ibang tao. Pinagsisihan niya ang kanyang nagawa dahil nakakatiyak siyang may malagim na kapalit ang kabutihang na idulot niya para sa kaibigan. Lumipas sa mga araw at napabalita ang pagaling ni Mang Gaspar. Nadiskubre ng nanay at tatay ko ang paggamot ng aking lolo noon. Hindi naman natuwa ang lolo ko sa nangyari. Minabuti niyang mag-ingat lalo pat alam niya na hindi magtatagal ay malalaman ng pamilya ni Ginoong Marco ang katotohanan at posibleng balikan siya ng naturang pambabarang. Tila nagdilang anghel ang kanyang mga kutob. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang mga iniisip noon. Dumating ang isang araw na sinugod sila ng pamilya ni Ginoong Marco at halos pinagbantaan at tinutukan pa sila nito ng mga baril. Walang habas silang nag-iskandalo kahit na may mangilan-ngilang mga kapitbahay ang nagtichismisan sa paligid nun. Lalo pa nilang ipinagmalaki ang kanilang kapangyarihan at ipinagdiinan ang kanilang mga pakay. Nabanggit ng asawa ni Ginoong Marco na ilang araw nang nakaratay sa higaan ng kanyang asawa at walang sino mang doktor ang makapagpagaling dito. Kahit suluhan nila ang iba pang mga manggagamot ay hindi nila magawang gamutin ang karamdaman ng asawa niya. Sa puntong yon, naghinala si Lolo Minandro. Ibig sabihin, kayo nga ang bumarang kay Mang Gaspar? Dahil asawa mo ang tinamaan ng ibinalik kong barang? Tama ba ako, Olivia? Hindi ka agad nakasagot si Ginang Olivia. Bagko ay ang anak nitong si Anacleto ang sumagot sa kanyang katanungan. Oo, kami ang bumarang sa kanya. Huy tanda, binabalaan kita.
kapag hindi mo inalis ang barang sa aking ama, mapipilitan kaming barangin ka pati na rin ang pamilya mo. Makakaasa ka na dadalhin namin kayo sa kabilang buhay. Kamuntik nang suguri ni Kuya Doming si Anacleto dahil sa kawalang respeto nito. Pinagtaasan ni Kuya Doming ng boses si Anacleto habang nakikipaglaban dito ng titigan. Walang hiya kang, bastos ka. Wala kang galang kay Lolo. Lumayas kayo sa pamamahay namin. Mabuti na lamang at nahawakan ng aking ama ang kapatid ko nun. Sumabat naman sa usapan si Ginang Olivia. O sige, para matapos na itong usapan natin at wala nang das na maganap, tanggalin mo, Lolo Minandro, ang barang sa asawa ko at ipinapangako ko na walang mangyayari sa pamilya mo. Ano, pumapayag ka ba sa alok ko sa'yo? Hindi nakasagot si Lolo Minandro nun dahil lumapit sa kanya si Kuya Doming na patuloy pa rin na nagpupumiglas. At dahil doon ay ibinaba ni Anacleto ang hawak na baril. Binulyawan ni Kuya Doming ang mag-ina. At kahit labag sa kalooban niya ang kanyang mga sasabihin ay pinanindigan niyang dahil sumusobra na ang mga taong nasa harapan nila noon. Lagpas-lagpas na ang mga pang-aalipustang sinasabi nito kay Lolo Minandro. Gayon din sa aming pamilya. Lumayas kayo sa pamamahay namin kung ayaw niyong pagtulungan namin kayo. Teritoryo namin to at wala kayong karapatang takutin at pagbantaan kami dito. Makakaalis na kayo. Saglit na nasindak ang mag-ina. Pero tinapunan nila ng masasamang tingin ang pamilya namin noon bago sila umalis. At dahil ayaw ng gulo ng lolo ko at para hindi na tumindi ang sitwasyon, tinanggal niya ang ginawang orasyon laban doon sa barang na yon. Hindi na sila muling binalikan ng mag-anak sa kanilang pamamahay pero hindi tumupad ang mga ito sa kanilang ipinangako at mas lalo pang gumawa ng karahasan. Makalipas ang ilang linggo, tinamaan ang nanay ko ng matinding pananakit ng tiyan. Samantalang si Kuya Doming naman ay sumusuka ng mga kung anong gumagalaw na hindi mo talaga mawari na insekto ba o buhay na karne. Nakita ng tatay namin ang nangyari at nagulat siya ng kamuntik nang mawalan ng malay ang nanay ko. Gayon din si Kuya Doming nun. Agad niyang tinawag si Lolo Minandro at ipinakita ang kanilang kalagayan. Pinahiga ni Lolo Minandro ang nanay ko. Gayon din si Kuya Doming sa mahabang upuan. Umiikot na ang paningin ni nanay habang inaapoy naman ng lagnat si Kuya. Tumitirik na rin ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali ay nakaramdam ang nanay ko ng pangangate ng buong katawan. Namamantal na ang balat niya at sa tingin ni Lolo Minandro ay sinyalis na yon na may bumabarang sa nanay ko. Ganon din kay Kuya Doming. Kinausap ng tatay ko si Lolo Minandro. Tay, mukhang binabarang yung asawa at anak ko ha. Malakas yung kutob ko. Pamilya ni Ginoong Marco ang may kagagawan nun. Wala naman na tayong ibang kaaway eh. Manghalang talaga yung bitukan nila. Gumanti pa talaga sila. Mawalang isang salita at walang utang na loob. Dito ay tumugon si Lolo Minandro. Mabait ako sa mabait anak. Pero kapag tinatarantado ng pamilya ko, nagiging halimaw ako. Hindi ko na palalampasin ang ginawa nila sa atin. Halos maikuyom niya ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ng paghihirap ng aking ina at Kuya Doming. Kahit nahihilo ang nanay ko ay kitang-kita niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Lolo. Nanggigigil niyang tiningnan ang mga mata ng nanay at kapatid ko nun. At kasunod noon ay tumayo siya pagkatapos ay nagtungo sa kanyang silid. Pagkabalik niya,
may dala siyang mga sangkap sa pagsasagawa ng orasyon at ritual. Inutusan niya ang aking ama na kumuha ng 2 basong tubig. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kinauupuan ng aking ina at kuya at umusal ng kakaibang salita. Lahat ng sumpa, tigal po at barang na ibinigay mo ay babalik sa pamilya mo. Revueltar Dominos. 3 beses na paulit-ulit na inusal ni Lolo Minandro ang mga katagang yon bago niya ipinainom sa aking ina at kapatid ang 1 basong tubig. Dahan-dahan at maingat silang tinulungan ni Lolo Minandro na makainom ng tubig. At makalipas ang ilang minuto ay nahimasmasan silang dalawa. Nagkaroon ng mabuting dulot yun sa kanilang kondisyon. Gumaan ang kanilang pakiramdam. Naibsa ng pagkahilo ng nanay ko kaya lang bahagya siyang inantok. Gayon din ang kapatid ko hanggang sa unti-unti silang nawalan ng malay. Hindi na nila namalayan ang kasunod na nangyari. Nagising na lamang ang nanay at kapatid ko sa kinabukasan at inabutan nila sa aming sala na umiiyak at nakikiusap si Ginang Olivia, habang nakaluhod naman sa harapan ni Lolo Minandro noon. Bumangon ang nanay at kapatid ko sa pagkakahiga. Agad naman silang nakita ng tatay ko at mabilis itong lumapit sa kanila at umagapay sa kanilang paglalakad. Hindi napigilan ng nanay ko na magtanong kung anong nangyayari noon. At binigyan naman siya ng malinaw na paliwanag ng tatay ko. Nabanggit niya na humihingi ng paumanhin ang buong mag-anak ni Ginang Olivia. Nang makatikim silang lahat ng ibinalik na barang o rebuelta sa kanila ni Lolo. Nagulantang ang nanay ko matapos niyang marinig ang mga sinabi ng tatay ko. Napagtanto niya na talagang masamang magalit si Lolo. At kahit si kamatayan, ay kaya niyang tawagin para lang maipaghiganti ang pamilya niya na gustong kantiin ng ibang tao. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasa bingit ng kapahamakan ng pamilya mo at ginawan sila ng masama ng ibang tao noon. Pinagmasdang mabuti ng nanay ko ang kalagayan ng mag-anak. Namilog ang kanyang mga mata nang mapansin na may malalaking bukol sa muka at katawan si Anakleto. Samantalang si Ginoong Marco ay puno ng pasa at sugat ang buong katawan. At si Ginang Olivia ay nanlalaki ang tiyan at namamanas sa mga kamay at paa. Hindi nagtagal ay pinatayo ng lolo ko si Ginang Olivia mula sa pagkakaluhod nito. Nag-umpisa siyang magsalita. Mula sa araw na ito, kung talagang nagsisisi na kayo sa mga nagawa niyong kasalanan, tatalikuran niyo na ang paggawa ng masama at sisikapin na ninyong maging mabuti para sa kapakanan ng inyong kapwa. Tandaan niyo na bumabalik ang karma. Hindi natutulog ang nasa taas. Bilog ang mundo at hindi kayo ang palaging nasa tuktok. Sabi ni Lolo. Ganoon na lang kadaling sumang-ayon sa kanya ang buong mag-anak. Pero matagal na humagulgol si Ginang Olivia bago siya tumigil sa pag-iyak nun. Yun na marahil ang pinakamasakit na parusa na natikman nila sa buong buhay nila. Masakit man ang sampal sa kanila ng katotohanan. Ayun naman ang tunay na lunas para mabuksan ng kanilang mga mata at maisip nila ang kanilang mga nagawang hindi maganda. Hindi nagtagal ay kumilos si Lolo Minandro. Walang pagdadalawang isip na ginamot niya ang buong mag-anak nun. Habang nagsasagawa ng seremonya si Lolo, ay tinanong ni Kuya Doming ang tatay ko. Tay, ano po bang klaseng manggagamot si Lolo? Pinagmasdan siyang mabuti ng tatay ko na para bang may malaking sekretong bumabalot sa pagkatao ni Lolo ko. Anak,
Ang lolo mo ay nagmula sa angkan ng mga mamumuyag. May kaalaman sila sa itim na mahika at lihim na karunungan, lalong-lalo na sa rebuelta. Ang rebuelta ay ginagamit para maibalik ang barang, sumpa o palipad hangin sa taong pinagmulan ng itim na mahikang yon. Delikado at masama ang balik nito sa kanya, kaya kung maaari ay ayaw niya yung gawin. Kaso, prinotektahan niyang pamilya natin laban sa kanila. Pagkarinig ni Kuya Doming sa mga sinabi ng tatay ko, may halong kilabot at pagkamangha ang naisip niya sa kakayahan ni Lolo Minandro. Napakalakas pala ng kapangyarihang taglay ni Lolo, pero mas pinili pa rin niyang maging mabuti sa kabila ng mga kasamaan ng tao sa paligid nun. Matapos nun ay nagbago ang pamilya nito ni Ginang Olivia. Hindi lamang simpleng pagbabago, dahil matapos nila makahingi ng paumanhin sa mga taong naapakan nila, ay bigla na lamang silang umalis sa lugar. Ibinenta nila ang kanilang ari-arian. Nagpaalam sila ng maayos at sinabi nilang magbabagong buhay na umano sila sa lungsod. Si Lolo Minandro naman ay nabuhay pa ng mga mahigit 15 taon. Yun ang huling pagkakataon na nagamit niya ang kanyang kakayahan at namuhay siya ng tahimik hanggang sa araw ng kanyang pagpanaw.